of misunderstanding to God. We can have unwavering trust in the Father who loves us. There is someone at work in us who knows us best and has a specific purpose for our lives. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. From the book of Psalm. Have you had an unexpected life event where unwavering trust in God was your only option? How did that prepare your heart for future events that were out of your control? Isang mapagpalang, magandang, mainit na umaga sa inyo po lahat mga kanakbay. Kayo po ay nakikinig sa wellness program dito po sa inyong Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Welcome po kayo at sana manatili po kayo nakatune in for the next wala naman hindi umabot ng 1 hour. So less than an hour. At bago po tayo magpatuloy, isa munang awiting panalangin. By the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp on my feet. All the time, my Lord, I need you there.
Nagbabalik po ang inyong wellness program sa Radyo Maria Philippines, Bring Christ into your home. At nararapat na siguro na pag-usapan natin yung init ng panahon at napakainit na ng panahon. One of the reasons is that we are now in the Lenten season. Alam naman ninyo pag Lent, diba? Lenten season. Bilang mga Katolikong Kristiyano, alam natin kung ano ang ibig sabihin sa atin ng Lenten season. Ito yung isa sa mga napaka-importante na ating dapat pagnilay-nilayan kung paano nagsakripisyo ang anak ng Diyos para sa ating buhay na walang hanggan. At anong relasyon niyan sa wellness? Doc Rick, paksa natin dito ay wellness. Diba? Wellness ang usapan. Balikan po natin at madalas din yung napapakinggan. Pag pinag-usapan po natin ay wellness, ito ay patungkol sa buhay na well. A well life. A life that is both physically, spiritually well. At ito bang Lenten season, ano bang ina-address nito? Patungkol ba ito? Ito lang ba tungkol sa ating katawan o tungkol sa ating buhay? If you look at Lenten season, and related to our human existence, then it has to be part of the wellness of our life. Not just of the body, but kasama palagi ang espiritu. Alam po naman natin, di po ba, na ang espiritu na may katawang tao, ang tawag ay soul. Alisin mo yung espiritu, meron tayong material na katawan na siyang naiiwan na ang tawag naman ay bangkay. Wala nang buhay. Cadaver, hindi po ba? Hindi kumikilos. Walang buhay. Kaya napaka-importante na pag wellness ang pinag-uusapan po, i-associate natin palagi sa sitwasyon natin sa ating buhay. Especially now, during the Lenten season, we need to realize that for us to have a well life, we have to have a spirit, a soul that is well, and a body that is also well. Kaya kanina, umpisa natin, napakainit ng panahon. Mainit in the sense that the burning, the flame of love of both Mama Mary and Jesus must always be with us. Flame. Alam natin yung flame, di ba? Mainit. Yan ang mainit na pagmamahal sa atin ng ating mahal na Jesucristo at mahal na Ina Maria. At ang importante natin balik-balikan palagi is the virtue of obedience. Obedience. Umuo ang ating Ina Maria kaagad. Siya ay maging ina ng Diyos. Umuo din ang mahal nating Jesucristo na siya ang maging sacrificial lamb to pay for all our sins. Di po ba? Now, ano yan dito sa init ng panahon? Pwede natin pong i-offer ito. Di po ba?
Siguro as part of mortification, sa halip na tayo ay mag-aircon, baka pwedeng electric fan. Pwede rin ba yun? Pwede naman, di ba? Pwede man nating huwag kumain ng mga tsokolate kung tayo mahilig sa tsokolate. Maraming pwedeng gawin. At importante rin na alamin po natin, ang init po ng panahon ngayon, ano bang dapat natin gawin naman para hindi naman tayo pagkaroon ng heat stroke o kaya heat exhaustion. Hindi po ba? Ano bang kaibahan ng heat stroke sa heat exhaustion? Mamaya po, pag maintindihan ninyo na iba ang heat stroke sa heat exhaustion. Kasi yung heat stroke ay patungkol po sa core body temperature. Yung temperatura ng yung core, pag sinabing core po, yung ating mga body cells, hindi lang yung dito sa panlabas na pag inipit mo sa kilikili yung temperature na thermometer, ay makikita mo yung reading. Pag sinabing core, yung kabuuan ng katawan ng tao, mainit. It is about 40 degrees centigrade. Ganun po kainit. At iba po ang mga manifestation. Magkakaiba. Kung sa heat stroke po, yung core temperature ay 40 degrees centigrade or 104 degrees Fahrenheit. At dito, ito po yung mga mangyayari. Pag sinabing neurologic dysfunction, ay parang stroke talaga. Di ho ba? Kaya lang ito ay galing sa init. Kaya ang tawag ay heat stroke. Iba naman yung stroke dahil may pumutok sa ating utak na blood vessel o kaya may nagbara, so may namatay na parte ng utak natin, etc., etc. Di po ba? Pero sa heat stroke, ganun din ang manifestation. Ito po, coma. Alam natin yung coma, comatose. Walang kamalayan. Seizure. Tapos, nagbabago yung ating consciousness. Tapos, confused ka, hindi mo alam kung nasaan ka. Ligaw ka, kumbaga sa Tsaka isa pa, headache, sakit ng ulo. So, para ka talaga inaatake yung sa utak. Dahil parehong apektado po ang utak. Iba lang po ang mekanismo. Iba lang po yung paraan. Pag heat exhaustion naman, ibig sabihin ito exhausted ka, parang pagod ka, nagkulang ka sa kung anong ginagawa mo, nandiyan ka sa nagkataong tatrabaho ka sa ilalim ng ng init ng araw. Ito po yun. Nahihilo ka, may headache, naduduwal ka, nanghihina ka, pati yung paglakad mo ay nanghihina rin, nagkakaroon ka ng muscle cramps, saka yung nabanggit natin kanina, yung fatigue, nanlalambot ka. So, ang laki po ng kaibahan ng heat exhaustion sa heat stroke. Ngayon, paano iwasan po yan? Napakadali. Napaka-simple ang dapat gawin. Pag ganitong tag-init, iwasan magbabad sa init. Kung napapansin po natin, madalas po walang klase ang mga bata. Especially if the temperature has reached 40 degrees centigrade or
more. Di po ba? Kanselado ang klase. Sobrang init dahil sa pagbabago ng panahon. So on the long term, ano ba ang pwede natin gawin? Sa short term, madali. Iwasan mong umano sa init, sa ilalim ng araw. Kung ikaw naman ay manggagawa at hindi maiwasan na magtrabaho, abay, dapat inom ka ng maraming tubig. May bit-bit kang tubig. Ngayon, kung sobra kang pawisin, dapat uminom ka ng mga inumin na yung may kasama mga asin, salt, to replenish your sodium chloride. Di po ba? So, marami ang pwedeng gawin. Easy for the body. But how about our soul? How about the spirit of our life? Ano ang pwede natin gawin? Bago po tayo magpatuloy sa ating mainit na talakayan, isa munang station ID. Pinaghaharian ng mundo ngayon ng kadiliman at kasamaan. Namamayani ang inggitan, awayan, dibisyon, patayan, galit, kasinungalingan at kawalan ng pakialam. Animoy nawawalan na ng Diyos at pananampalataya ang marami sa mundo. Ang Radyo Maria ay nagsusumikap na magdala ng pag-asa sa mundo sa gitna ng ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang mga programa sa himpapawid. Ngunit ang Radyo Maria ay umaasa lamang sa mga tulong at donasyon ng mga tao para rito, sapagkat ito ay isang non-profit and non-commercial radio station. Tuluyang pawiin ang kadiliman at kasamaan. Muling paghariin si Kristo sa ating sambayanan. Itaguyod natin itong ating himpilan. Sa kabuuang halaga na 670,000 piso buwan-buwan. Tulungan si Maria na buuin ang nasabing halaga. Mag-donate ngayon para sa Radyo Maria. Ako po si Father Raymond S. Cruz, ang direktor ng Radyo Maria. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ito ang inyong programang Wellness Programs Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. At balikan po natin yung ating mainit na talakayan dito tungkol sa init ng panahon at dahil ngayon din ay Lenten season. Ano bang kailangan natin gawin para naman magkaroon tayo ng wellness spiritually during the Lenten season? Di ba, ina-advise po naman tayo sa ating mga parokya, sa mga simbahan, kung tayo ay nagsisimba, na every Friday ay fasting and abstinence. Ibig sabihin ng fasting, babawasan mo yung kinakain mo. Yung abstinence, walang meat. So, kung malakas ang kumain, hati-hati siguro. Hindi po ba? Salit na buo lahat, full meal, 3 times a day. Ay dapat hindi. Depende naman sa iyo. Pero kung kayo ay may sakit naman, ay sinasabi rin po naman, enhance din na, meron po namang exemption. Ito ba ay tuwing Lenten season lang? Pwedeng gawin yan. Pwede pong year-round kung ating pong gugustuhin. Hindi po ba? Fasting and abstinence. Paano ba nakakatulong ang fasting sa atin?
saka abstinence. It brings us back to the reality of self-discipline. Bakit? Bakit kailangan ng self-discipline? Balikan po natin yung kanina po yung pagsunod ng ating mahal na ina at ng ating mahal na Jesucristo sa ating Diyos Ama. That is part of the discipline of their life. Obedience. Ibig sabihin ng disiplina, hindi ito yung gawin mo to, gawin mo yan. That's not enough. Di po ba? It has to be voluntary. Voluntaryo natin ginagawa. At nakikita, nababasa rin natin sa Bible, napapakinggan natin na may kataga din sinasabi na part of our sacrifices is giving alms to the poor, helping the poor, helping the sick. Ngayon, pag doktor ka, how do you help the sick? Maraming paraan po. Di po ba? Dami. Papalibre mo lang ba? Hindi ka maniningil kasi because it's Lent. Depende po. But you have to remember also na decision lang yan na individual kung papalibre mo yung services mo o hindi. Kasi may ibang paraan naman for fasting and abstinence na minumungkahi sa atin ng ating simbahan. Di po ba? So, ang daming paraan. Kaya, depende po yan sa pananaw ng bawat pamilya, pananaw ng bawat membro ng pamilya. Ayon naman sa katotohanan at gawi ng mahal nating Hesus Kristo. So, it is not relative. Ganito eh. Meron yan eh. Yung katotohanan kasi, okay siya ngayon, kahapon, at saka sa hinaharap. Ngayon, pag relative, okay lang siya ngayon, pero kahapon hindi siya okay. Sa hinaharap, hindi rin siya okay. Yung pong malaking kaibahan po ng katotohanan at saka sa mga wala sa katotohanan. At palagi po natin nababanggit, isang natural na katotohanan na nakikita natin that has never changed from the very beginning of time is the place where the sun rises and the place where the sun sets. The sunset, diba? Wherever we are in this planet, whenever the sun rises, it always rises from the east and always sets sa west wherever we are. May mga lugar kasi na na tuloy-tuloy yung gabi, mahaba ang gabi kaysa sa araw. May ilang buwan na talagang puro gabi yan, pero natural yung oras umaandar. But you can never see the sun. But every time the sun rises, every time the sun sets, sa mga lugar niyan, parehong lugar yan, is sumisikat at sa west, lumulubog ang araw. Yan ang isang pwedeng basihan na kung ang mga ganap ay ay totoo o walang katotohanan. Ganon din yan sa fasting and abstinence. What is the reason for fasting? What is the reason for abstinence? Di po ba? It's actually the core way of how we relate to God. Every time that we say we are followers of the Son of God, Jesus Christ, tayo ay kanyang mga alagad, tagasunod, at tayo ay naniniwala sa kanya,
at isinusuko natin ang ating buhay sa Kanya, mayroong proseso po yan. May disiplina po yan. Parang para din sa proseso ng pag-iwas sa heat stroke at saka heat exhaustion. Pag hindi ka uminom ng maraming tubig, parang yung tambutso na, hindi pala tambutso, yung radiator ng sasakyan, na alam mong kulang na sa tubig, binabaya mong umunti ng umunti hanggang sa masira ang buong makina ng kotse. Similarly, that is also our life. Pag binabayaan natin ang buhay natin na masira ng masira dahil kulang tayo sa disiplina, pagpoproseso, ay isa rin niyang pagkukulang sa atin. Isa rin niyang pahiwatig na kailangan pa natin matutunan kung paano yung proseso, ano yung mga disciplines necessary to make our life well. Wala akong pagkakaiba. Di ba, may nababanggit nga sa Bible. Aside from fasting and abstinence, para bang I prefer para bang charity, freeing justice. Marami ang ibig sabihin na mga katotohanan na pag nangyari lahat yon, iisa lang ang patutunguhan. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At kung mayroong pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa. There is what we call social wellness. And the reason is obvious. Walang gera, walang nag-aaway, at there is peace and order. And for as long as there's peace and order, especially the peace of Christ, ay sigurado po yung ating binibigkas ng mga kataga sa pagdasal ng Our Father ay ating nasusunod at ating nagagampan sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa planeta. Ano ho yun? Thy will be done on earth as it is in heaven. And that is obedience. Pagsunod sa kagustuhan ng ating Diyos Ama. It is a big challenge. I know that. For me, it is also still a challenge. Kaya, walang exempted sa kasalanan. Kahit na ako may kasalanan pa rin. Kahit na gito edad ko. Hindi ko pwedeng sabihin, wala akong kasalanan. Wow. Siguro niluloko ko sarili ko pag sinasabi ko yun, di ba? At sasabihin ko. But I cannot say that. And that is the very reason and the very essence of God's mercy. And that is one of the best reasons why we need to pray and make the 3 o'clock habit a part of our day-to-day life. Alam niyo naman yung 3 o'clock habit, di ba? Kung hindi po ninyo alam pa, pwede po ninyong i-download kompleto yung sa chaplet, the Chaplet of the Divine Mercy. Yun yung mahaba na meron din naman yung maiksi lang na pwede nating dasalin din. So, maraming paraan para ang
init ng pagmamahal sa atin ng ating mahal na Hesus Kristo at mahal na Ina Maria ay magbigay init din sa ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Napakahirap sabihin na tinatanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas ko. Oh, naniniwala ako kay Kristo. Kung naniniwala ka kay Kristo, abay dapat magsumikap. Magsumikap tayo. Tama po ba? Magsumikap tayo na mabuhay sa kanyang katotohanan na tinuro sa atin. At saka mga gawi na pinapakita niya sa atin at pinakita noong siya ay nabubuhay nakasama ng sangkatauhan. At ngayon, sa pamamagitan ng mga iniwan niya sa ating kanyang mga apostoles. At sa ating pananampalataya at paniniwala, di po ba? Ang binigyan niyang isa ay si San Pedro, the first pope of the Catholic Church, di po ba? So ang pagsunod at ang pagtanggap kay Kristo ay isinasagawa po. Otherwise, we refuse to walk the talk. Yun ang malaking challenge. And fasting and abstinence will give us the chance, the opportunity to test ourselves in terms of obedience, in terms of si Kristo nga, nagpa siya ng 40 days at okay siya. Tayo, ang hinihingi lang naman isang araw sa isang linggo. At pwede naman tuloy-tuloy tuwing Friday. Di po ba? And abstinence is not just about meat kung gusto natin. Yung mga gustong-gusto natin kainin, na pag makita natin wow, ano na tayo, gutom na tayo, pwede man nating iwasan sila. Siyempre, yung lechon, di ba? Pag may lechon, wow. Dok, sarap yan, Dok. But if you abstain, natuto ka to help yourself, discipline yourself. At the same time, iniiwas mo yung katawan mo at yung buhay mo na magkasakit. Kasi kung maglilitsyon ka araw-araw, di ba? Lahat na lang ng very rich in cholesterol. Tuloy-tuloy mo kinakain. Magkakaroon ka ng hypercholesterolemia. Maninigas yung mga ugat mo. Pag nanigas yan, maraming pwedeng mangyari na lumitaw na sakit mo. Hypertension, cardiovascular diseases, isa dyan stroke. Pag sobra ka rin naman sa mga pagkain ng mga sweets, pwede ka rin karoon ng diabetes. So fasting and abstinence is a way to test ourselves, our obedience. Kaya nga may mga sinusunod tayo mga tradition, ang simbahan. That's part of the manifestation of our obedience. Bilang alagad ni Kristo at bilang tumatanggap at naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos.
bago tayo magpatuloy, isa munang station ID. Nais po namin kayong makasama sa misyon ng pagsasahimpapawid ng mabuting balita sa pamamagitan ng Radio Maria. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng Friends of Radio Maria. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa 0918-629-6310. Welcome to the Radio Maria family. Ako po si Bishop Jacinto Jose. Inaanyayahan ko po kayo na makinig sa Radyo Maria. Madaming bagay na pwede natin matutunan through Radyo Maria. And I wish you all the blessings coming from God to be upon you and your loved ones. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, maraming salamat sa inyo po mga kanakbayan na nakikinig pa rin dito sa Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin na tungkol dito sa sa sitwasyon ng init ng panahon ngayon. Kayo ba ay nakakaramdam ng init? Definitely, hindi po ba? Kahapon, umabot po yata ng 41. Pero ang pakiramdam may more than 41 degrees centigrade. So ano po ang gagawin natin pag nakaramdam po tayo ng parabang ng mga dizziness o tayo ay dizziness, hindi ba? Yung nasusuka-suka o nahihilo. Pwede po tayong pumunta sa lugar na malamig. Inom tayo ng tubig. Mag-ingat din sa pag-inom ng tubig. Yung iba, umiinom sila ng napakalamig na tubig. Iba rin ang reaction dyan ng katawan ng tao pag kayo ay biglang iinom ng napakalamig na tubig. Ano nangyayari sa iba? Kakaroon po ng sore throat. Nag-i-inflame yung kanilang mga tonsils. Lalo pag yung galing na kayo sa sa ilalim ng napakainit na araw, walang shade, di po ba? Tapos para makaiwas sa mga heat exhaustion, heat stroke, light clothing, tapos yung mga loose. Iwasan po natin yung mga masisikip na mga damit. Pag sinabi natin light colors, yan, mga puti na kulay, the best. Ano yan nire-reflect niya yung sunlight. Pag yung mga dark colors, ina-absorb niya. So, lalong iinit ka. Kaya kahit na po sa bubong ng ating bahay, dahil iba na ang sitwasyon ngayon kailangan mas maganda yung pintura ay yung light. Meron din yung kulay puti. Meron din yung, ayokong sabihin yung brand ng pintura, pwede kayo magtanong sa Wilcon o saang dyan, yung mga iba-ibang nabibilan. Pero alam ko kasi ang meron lang yun yata, Wilcon lang Kaya binabanggit ko sa Wilcon. It can reduce the temperature to more than 40 degrees centigrade. Tinesting po ito ng isang sabihin ko ng apo ko dahil inaanak ko sa kasal yung kanyang mga magulang. Na-reduce ng napakalaki. So kahit na hindi ka naka-aircon sa loob ng bahay mo kasi merong lowering ng temperature na epekto yung pintura na yon sa bubong
ay presko ka pa rin sa loob ng bahay. So, bawas ang gasto sa kuryente. Expensive din ang magpa-solar. At dadagdagan ko na rin po, kahit hindi pa ako arkitekto, the best design sa ating mga bahay because of these climate problems ay yung mga malalaking bintana. Parang yung konsepto po ng bahay kubo. Para yung hangin ay free-flowing. They get in and the heat can easily get out. Iwasan natin na gayahin yung mga design sa abroad. Maliliit ang bintana kasi nakadepende sila sa aircon. Malaking epekto yan. Yung nakadepende lang po sa aircon, increase consumption of energy, increase utilization of fossil oil. Anong ibig sabihin yan? Eh di global warming na naman. Di po ba? Isang natural na paraan para lumamig ang planeta ay magtanim tayo ng mga puno. Pwedeng fruit-bearing tree para pakinabangan natin. Kaya pwedeng mga puno na shade trees. Siguruhin lang po na yung kanilang mga ugat ay patusok, hindi yung nag-i-spread. Pag yung mga ugat kasi ay nag-i-spread lang sa ibabaw ng halos, hindi masyado malalim, hindi patusok. Pag lumaki yan at may bagyo, yan yung mga madaling bumagsak pag may bagyo. And these are all part of wellness. Bakit po? Yung pagtatanim ng puno para lumamig ang kapaligiran ninyo. Yung pagtatanim ng damo sa bakuran ninyo, sa halip na pasimento ang bakuran ninyo, lahat simentado, ay malaking epekto po yan sa cooling effect ng kapaligiran natin. At maliban dyan, ang daming bonus. The best producer of oxygen na pinaka-importante sa kalusugan ng ating buhay, because our body needs oxygen for its metabolic requirements. Di ba? Sa tubig pa lang, H2O. Merong O, oxygen. So pag kulang ang oxygen ang planeta, paano ang tubig natin? Paano ang paghinga natin? Anong hihingin? Ano ang ating hihingayin? Yung mga manufactured na oxygen? O may isa ba, magastos pa. Sa bakuran natin, sabihin niya naman, Dok, matrabaho yung ini-encourage mong gawin namin eh. Magnilay-nilay po tayo. It's part of the physical fitness kung tayo ay magwalis. And it's part of the organic fertilizer, yung mga bumabagsak na dahon. At yung mga dahon na nakukover yung mga areas ng lupa, ay nakakatulong din po yan para maging tuyong-tuyo ang lupa dahil kinukover nila. At yan ang magiging topsoil pagdating ng panahon. Sa inyo pong kaalaman, it takes more than 20 years to have a topsoil. Pakicheck nyo po ha. Baka mamaya nakalimutan ko na yun. But it takes a long period of time. Ang nagpabilis sila na magkaroon ng topsoil ay nung sumabog at pumutok ang pinatubo. So, nung panahon na yun, unti-unti bumalik yung mga puno sa ating mga kabundukan.
Pero ngayon, bumabalik na naman yung pagka-brown ng ating mga kabundukan. So pag nangyayari yon, nagkukulang na naman tayo ng oxygen. Dumadami ang carbon dioxide sa ating kapaligiran. Because the plants, the grass, they are the ones that utilizes the carbon dioxide for their photosynthesis. At habang nangyayari yun, nagaganap yun, binibigyan tayo ng oxygen ng mga plants at mga grass ng mga ito. And one of the plants that consumes carbon dioxide best is yung santan. S-U-N-T-A-N na halaman. Malakas gumamit yan ng carbon dioxide. Kaya kung ito yung mga maitanim natin sa ating mga kapaligiran, we can be assured of enough source of oxygen and reduce the greenhouse effect of what is happening in terms of the industrialization and the carbon dioxide emission coming from, kasama tayo, nag-emit din tayo eh. Yung livestock, nasa ano yan, 15% ang carbon print na ano yan, na parte niya sa 100% ng carbon print. So pag titingnan natin lahat yan, i-connect natin yan. Lumilitaw dito yung stewardship ng tao na isang kasama sa pagmamahal natin sa binigay na biyaya sa atin ng ating Diyos Ama. Nasa Genesis po lahat yan, di ba? Na tayo ang tagapag-alaga ng kung ano man yung meron sa universe. Sinasakop natin sila. Sakop natin sila. So, we have to stop abusing our authority and the power to take care and to use all the talents, the knowledge that we have. Instead of destroying our planet Earth, we have to take part in the rehabilitation of planet Earth. Para sa ganun, pati itong init ng panahon na sumisira sa oras ng pag-aaral ng ating mga anak, ng ating mga apo, ay in time, it will take time, definitely. Hindi pwedeng bukas lang isang kasap mata. May babalik. Parang pagpapagaling din sa isang sakit yan. It takes time to get well and to heal. But there is always a time, ika nga, to begin. And the time is now. N-O-W. As we pass and as we abstain, then let us continue also to look at the other aspects of our life, both physical and spiritual, within the context of the totality of our human life. Hindi pwede pong gansal-gansal, putol-putol. Kaya madalas siguro napapansin niyo,
si Doc kung ano-anong pinagsasabi. Ang dami. Alin ba talaga? Parang yung sinabi, ang tao, ang katawan ng tao, ay merong cardiovascular system, merong nervous system, merong skeletal system, iba-ibang system. Merong hepatobiliary duct, may gastrointestinal. Pag wala ho yan, at hindi po kumpleto yan, at kahit isa lang dyan ay magkaproblema, problemado na yung buong buhay ng isang tao. At hindi lang po yun. Apektado ang buhay ng buong pamilya. Who will take care of us when we are sick? The members of the family. Our parents, our brothers, our sisters, our children. Kaya po dito sa talakayan natin ay konektado lahat, kinukonek natin. Because we have to look at life in its totality. And hopefully, we should stop making life a silo. Yung parte-parte. Ang isang example dyan, just like looking at the exercise of our faith, di ba? Yung iba kasi sinasabi nila, pag ang pinag-uusapan natin ay buntot ng isang hayop, yun ding hayop na yung pinag-uusapan natin. Kung sinasabi natin yung ulo ng hayop pinag-uusapan natin, kahit na yan ay pusa, pinag-uusapan din natin ang pusa, para yatang may problema. Para buo na pinag-usapan ang pusa, pag-usapan po natin lahat, magmula ulo hanggang buntot hanggang paa. Dapat lahat yan ay maayos. Lahat po yan ay well. Lahat yan ay walang sakit. Balikan natin yung World Health Organization definition of health. State of physical, mental, and social wellness, and not just the absence of disease or infirmities. Napakalinaw. And the most challenging now is the social wellness, because it is about our relationship, first and foremost, to God, to others. And with that, napakabilis po ng panahon. Sana ang init ng panahon, ang init ng pagmamahal ng Diyos sa atin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ang init ng pagmamahal sa atin na ating mahal na Ina Maria, ay manatili sa ating mga buhay. Hanggang sa muli po, wag po sana kayong magsasawa mga kalakbay. God bless, and spend this season to start the discipline, the order necessary for a well life for all families in this planet. God bless.